sa pwedeng mangyari sa atin sa mga darating na panahon. Okay? Tinakita ko sa inyo mula sa Bible sa Luke chapter 15, verses 11 up to verse number 24. Ang isang kasaysayan, basahin natin ulit. And he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portions that falleth to me, and he divided them unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there he wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, and there arose a mighty famine in the land, that he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with a husk that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hard servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? And I will arise and go to my father, and will say, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hard servants. And he arose and came to his father. But when he was a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight I am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, put it on him, put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to marry. Father, we thank you. Help us in this wonderful time that our faith will be tested, that our faith will be put into question. Kanya kinakailangan po matutunan namin, Panginoon, kung paano kami magpapasakop, kung paano kaming matututong magpakumbaba, kilalanin na ikaw lamang ang aming pag-asa, kilalanin na ikaw lamang ang siyang aming kanlungan, kayo po nawa ang siyang magbigay sa amin ng tinatawag na kahabagan at kawaan. Samahan mo po kami, bigyan mo po kami ng tagumpay at biyaya. Thank you for teaching us to become what you want us to be. In Christ's name we pray. And all the people say, please be seated. Thank you very much. Okay? Gusto kong maintindihan nyo ang pagkakawika dito. Ano ho? Itong batang ito, wala pang famine, meron ng pera. Okay? Itong batang ito, buhay pa yung tatay, kinuha na yung mana. Abay, anong klaseng anak yan? Walang galang, lapastangan. Okay? He wants an easy life. Okay? Kanya nga nung dumating yung famine, yung tagutom, yung tinatawag na pagsubok sa kanya, siya'y nangailangan. Okay? Siya'y nangailangan na kinakailangan niyang pasukan sa isang tao na habang may famine, mayroon taong nagpapasweldo, may taong nagbibigay ng pagkakataong makapagtrabaho, may taong nagkakandong. At ang sabi nga lang ng bata, dahil wala nang tumutulong sa akin, at ako'y kumakain dito, naalala ko kung gaano karami ang katulong ng tatay ko na kumakain at mayroon pang pasalubong at mayroon pang tinatago. Ako'y nagugutom dito, ako'y uuwi na lang. Tanong ko sa iyo, kamusta ka na? Okay? Kamusta ka na? Okay pa? Kaya pa? Ang isasagot mo ba'y okay lang? Ito, gumugulong. Ito, ganun pa rin. Ito, hirap na hirap. Ito, hindi makasingil. Okay? Nais ko pong sabihin sa inyo, lahat ng pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin ay nakasalalay hindi lamang sa talino, hindi lamang sa galing, hindi lamang sa koneksyon, kundi lahat ng gustong gawin ng Diyos sa atin ay nakasalalay sa pananampalataya. Ang sabi ng Matthew 9:29, then touch ye their eyes, okay? And saying, according to your faith, be it unto you. Ayon sa pananampalataya mo, ito'y magkakaroon ng kaganapan. Ang tanong ko sa iyo, in this economic crisis, do you have faith that God will sustain you? Do you have faith that God will answer your prayer? Do you have faith na makakayanan mong harapin yung mga pang-aapi, pang-aabuso, yung unfairness na tinaranas mo? Do you have faith? Okay? Para maintindihan natin kung saan magsisimula ang faith, atin munang tingnan na ating sarili. Okay? Kasi po lahat ng pananampalataya ay nakasalalay
doon sa first step na dapat mong makita. Unang dapat mong makita sa sarili natin, hindi natin kayang magkaroon ng tamang pananampalataya sapagkat mali ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin minsan ay nasa trabaho, sa negosyo, sa tao, wala sa Diyos. Okay? Para magkaroon tayo ng tamang pananampalataya, ating siyasatin, sino ba tayo sa harap ng Diyos? Okay? Unang-una sabi ng Romans chapter 3, verse number 23. Okay? Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, sa harap ng Diyos, ako, lahat tayo, makasalanan. Tayong lahat ay hindi umabot sa kaluwalhatian, hindi umabot sa pamantayan. Tayong lahat ay nasa labas. Okay? Nang tinatawag na spear ng pagpapala ng Diyos. Bakit? Makasalanan. Ibig sabihin, hindi ka lasinggero, hindi ka nagmumura, hindi ka salbahe, hindi ka walangya, hindi ka bully. Kasi gumagawa ka, no. Kasi makasalanan tayo. Whether we like it or not, gagawin natin yan. Okay? Kahit anong turo natin sa mga bata, gagawin natin yan kasi we are sinners by nature. Okay? At ang hindi natin nakikita, sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil tayo makasalanan, dahil tayo hiwalay sa Diyos, okay? May bayad, meron niyang katapat na dapat natin makita. Okay? Tayo'y napahiwalay sa Diyos. Kanya kung halimbawang tayo makasalanan, okay? Tayo hiwalay sa Diyos. Paano tayo magkakaroon ng tamang pananampalataya? Hiwalay nga tayo sa Diyos. Okay? So, didiskarte ka ng gusto mo, mamumuhay ka ng kagaya ng marami, okay? Magko-complain ka at sasabihin, sayang din yung 10 piso. Narinig ko yung isang mama kagabi, kasi meron daw sumisingil sa subdivision na sinisingil sila na maghatid 10 piso. Sabi no, sayang man yun, pambili rin ng biskwit yun. Okay? Sabi ko, ilang kayang Pilipino ang mayroong ganong klaseng sitwasyon, 10 piso'y kanyang titignan na sasabihin, pambili rin ng biskwit. Alam mo kung bakit ganon? Kasi nga, ang pananampalataya wala sa Diyos. Okay? Kasi nga, hindi maintindihan na siya'y hiwalay sa Diyos. Kanya dapat natin maintindihan, sa harap ng Diyos, makasalanan tayo, hiwalay tayo. Ito yung isang tanong na nagbago ng aking kaisipan. Kung mamamatay ka ba, Joey, are you 100% sure of going to heaven? Tinanong ako niyan, nung si Pastor Fajardo yung nagpipreach, 1985. Ako'y naawit na sa choir. Ako'y nagsaserve na. Ako'y nagba-Bible study na. But when that question was preached at the pulpit, when Pastor Fajardo was preaching February 8, 1985, okay? I was shocked kasi nakita ko, bagamat ako'y nasa simbahan, ako'y nagsaserve, ako'y may Bible study, hindi ko kayang sagutin yung katanungan kung sakaling ako'y mamamatay, saan ka pupunta? Sabi ko, Pastor, ako Young People's President, ako yung nagtatrabaho na dito sa Sudan, ako yung gumagawa ng mabuti, pero hindi ko kayang sagutin. Kanya, noong February 10, 1985, ako yung nagpasya, nagpakumba, at sinabi ko, Pastor, hindi ako ligtas, ako yung mapapahamak, kailangan ko si Kristo. Tinanggap ko yung regalo ng Diyos. At ang sabi ng Romans 6:20, di ba? But the gift of God is eternal life. Okay? May regalo. Okay? Pag sinabing regalo, hindi mo pinagtrabahuhan. Tama? Hindi mo pinalalunan, tinanggap mo. Anong pinakamagandang regalo? Romans 5:8. At ipinamanik ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, alam niyang makasalanan tayo, alam niyang barubal tayo, alam niyang salbahe tayo, alam niyang nangbubuli tayo, alam niya yung lihim natin, alam mo sabi niya, minahal kita at namatay ako para sa iyo. Ibig sabihin, ito yung kasalanan natin, tayo dapat na magbayad, tayo dapat na mamatay, tayo dapat na magdusa. Pero sabi ni Kristo, ako na nagbayad, ako na namatay, ako na. The bad news is that we're sinners. Okay? We're sinners. Mapapahamak tayo. But the good news is this, somebody died for us. May namatay para sa atin. Okay? So ang kailangan natin gawin, okay? Tanggapin natin sa pananampalataya na Lord, ako'y makasalanan, mapapahamak, pero ako'y naniniwala na si Kristo namatay na libing at nabuhay na muli para sa akin at tinatanggap ko siya. Pag ginawa mo yan, mula sa kapahamakan, mula sa daan ng kaligaligan, bibigyan ka ng buhay na wala. Hindi ko sinasabing wala ka ng problema, magkakaproblema. Okay? Pero kagandahan lang, may namatay para sa iyo at matitiyak mo pagpunta mo sa langit. Ano sabi ng 1 John 5:11 and 12? Okay? At narito ang patotoo ng Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay na kay Kristo. Anong sabi ng verse 12? Ang kinaroon ng anak ay may buhay, ang hindi kinaroon ng anak ay walang buhay. What does it mean? Kahit existing ka, kahit nagtatrabaho ka, pag si Kristo wala sa puso mo, you're just existing. Okay?
wala kang eternal life. Pero para pumunta si Kristo, ano sabi Romans 10:13? Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon, Lord, ako'y makasalanan, mapapahamak, tatanggapin kita. Pag ginawa mo yan, it will now be your journey of faith. I thank God that for 39 years, I was exposed to the gospel, 37 years nung tinanggap ko si Kristong tagapagligtas, at from 37 years, nakita ko. Okay? Nakita ko, mula sa paghuhugas ng jeep, mula sa pagtambay sa kalye, unti-unti, hindi na sinasabing, eto, ganun pa rin, ang tatay ko'y namatay nung ako'y 14 years old, wala akong pupuntahan, hindi na. Bakit? Binalikan ko ulit yung Matthew 9:29, anong sabi? Ayon sa iyong pananampalataya, mangyayari ito. Okay? Alinsunod sa iyong pananampalataya. Okay? According to your faith, ang tanong ko sa iyo, nasa ng iyong pananampalataya? Kung meron kang faith, pag may nagtanong sa iyo, kamusta ka? Ano sasabihin ni Cassie? Eto, pinagpapala. Pag tinanong ka, kamusta kayo mag-asawa? Eto, lumalago, may Panginoon. Okay? Sabi nga ni Bruce Wilkinson, merong something as law of expectation. If you expect the best, you will get the best. But if you expect the worst, you will get the worst. Okay? So kinakailangan tignan mo yung yaman natin. Yung yaman natin hindi pwedeng hawakan. Ang yaman natin ay hindi pwedeng mabilang. Ang yaman natin ay ang ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, how rich are you today? Okay? Kung meron kang family, umuwi ka pa sa family mo, that is priceless. Okay? Hindi perfecto family, pero may tatay at nanay ka, na doon kayo, it's priceless. Your time is gold. Your health is wealth. Okay? Yung nakabangon ka pa, kaninang umaga pagising ko, sabi ko, Lord, it's another day. Thank you for waking me up. Di nung umupo ako, Lord, salamat! Hindi ako na-stroke ulit. Nung umupo ako at tumayo, Lord, salamat! Nakatayo na naman ako. At nung pumunta ako ng CR, nung ako'y nag-discharge, nag-pee, Lord, salamat. Tuloy-tuloy yung wiwi. Bakit? Maraming tao hindi na makawiwi. Tama? O kung di man nakadiaper na, yun ba'y binibilang mong blessing? Am I right? Nung pagising ko, nakaramdam ako ng uhaw. The first thing you need to do in the morning, upon waking up, uminom ka ng maligamgam na tubig, 2 baso, it will be. Bakit? Kasi magdamag kang nakanganga pag natutulog. Tama? Mabuti na nga lang pagka ikaw ay nakasakay ng eroplano, nakamask. Kung hindi, nakagang kang. Drink, sabi ko, Lord, nalasahan ko pa rin walang lasa ang tubig. Ibig sabihin, maayos pa. Okay? And the best of all is this, the Savior, the Lord Jesus Christ is your greatest treasure. Okay? Kung meron kang kaibigan na nakakaunawa sa iyo, kaibigan na umaalalay sa iyo, mayaman ka. Okay? Kung meron kang kaalaman, sabi ko kay Raven kanina rin mag-angat ka ha. Meron kang mga subject na English. Ha? Kinakailangan ipakita mo na ikaw ay natuto. Lumapit si J. Lord kanina sa akin doon sa likod. Sabi niya, Pastor, ipag-pray niyo po ako. Bakit? Pinili siyang presidente ng klase nila. Si J. Lord! Sabi niya, hindi lang po yung iba ang presidente. Ako rin po. At ang sabi po sa akin ng aming teacher, ako rin ang monitor ng maraming estudyante. Hindi lang si Hale. Hindi lang sino ba yung isa? Yung naging presidente rin. Ako din po. Sabi ko sa kanya kanina, abay, iingatan mo sarili mo. Bakit? High school ka pa lang, presidente ka na. Saan mo dadali ng estudyante pag di ka na natili sa Panginoon? Kailangan mananatili para mabibit-bit mo sila. Sabi ko, meron ka na nga 2 naturuang tumugtog ng trumpeta. Di ba? Di ba nakakatuwa? Okay? Na ikaw ay pagkakatiwalaan. Anong tawag dyan? Pagpapala. Bakit? Ikaw ba'y mapapansin kung wala kang angking katalinuhan? Am I right? Pwede rin pagpapala spiritual. Ano sabi ng 3 John 1:2? Mga minamahal, okay? I wish above all things, pinapanalangin ko na ikaw ay managana, pinansyal, maging malusog, habang ang iyong kaluluwa ay pinagiginhawa.
Ibig sabihin, pwedeng sabay-sabay, pinagpapala ka sa spiritual na kalagayan, pinagpapala ka sa kalusugan, at pinagpapala ka sa material na bagay. Pwede! Okay? Pwede! Aanin mo yung dami ng blessing mo, hindi ka naman makatayo. Ano mo yung dami ng blessing mo? Naalala ko tuloy, sabi ng mga member sa pastor niya, Pastor, kami po'y nag-usap bilang mga kaanib ng simbahan. Kami po'y magkakaloob sa inyo ng bahay. Nagawa ho kami ng 3 palapag na bahay. Sa inyo ho yan. Kasi kayo nag-serve ng 60 years. Ibig sabihin, mga 90 years old na yung matanda. O sige, salamat naman. Sabi nung isa, Pastor, ako ho'y pinagpala. Ako'y bumili ng isang sasakyang maganda. Binilang kita ng Mustang para matulin yan. Ma-enjoy mo. O, salamat naman. O, binilan din kita, tay. Sabi ng gano'n nung isang member, ng isang home theater para sa bahay mo, may home theater ka para mapanood mo yung mga gusto mong panood na surround pa lahat. Ay, salamat. Sabi naman isa, Pastor, ako total marami na kayo, ako'y nagregalo sa'yo ng ibon na lang. Ha? Nilagay doon yung ibon sa hawla. Makalipas ng 2 buwan, tinanong yung pastor, kamusta ka? Mabuti naman. Na-enjoy niyo ho ba yung bahay? Paano ko ma-enjoy yung bahay? Matanda na ako at nanginginig na yung tuhod ko. Hindi ko na mapanik yung taas. Kanya sa salas na lang ako natutulog. Yung bang home theater ay yung na-enjoy? Ha? Yung home theater, yung binigay namin. Mahina na tenga ko, hindi ko na makinig. Kahit surround pa yan. Yung kotse ho, na-enjoy nyo? Ha? Yung kotse. Yung driver na lang, malulay na ako, matanda na ako eh. Hindi ko na ma-enjoy yan. Alang enjoy ko, alam mo ko no? Alin? Inadobo ko, yung binigay nyo sa akin. Yung ibon, inadobo. Ang tanong ko ito, kailan mo pagiginhawahin yung buhay ng tatay mo, ng mahal mo sa buhay, pagka matanda na? Na hindi na ma-enjoy. May bahay, may kotse, may home theater, pero wala nang silbi. Okay? Hanggat bata pa, pwede. Okay? Tatandaan nyo, higit sa lahat, meron kang mansyon sa langit. Are you saved? Anong sabi ng Panginoon? Ako'y maghahanda ng lugar sa iyo doon. Okay? Kanya pag may tinagtong sa iyo, kamusta ka? Ito pinagpapala. Ang tanong ko sa iyo, is God in control? Nasopresa ba ang Diyos na nagkaroon ng pandemic from March 15, 2020 hanggang ngayon? No! Ang Diyos ba ay nasorpresa na may pandemic, may flood, may typhoon, may tsunami, may famine? Nasorpresa ba ang Diyos na si Bongbong ang naging presidente? Na si Biden naging presidente? Nasorpresa ba ang Diyos nung ang Russia inoccupy yung Ukraine? No! He is in control. Okay? In fact, I believe He's the one who sends these things. Tatandaan po natin, nagpapadala ang Diyos ng disaster, hindi laban sa kanyang mga anak. Kung hindi doon sa mga matitigas ang ulo. Okay? Kanya sabi ko sa inyo kanina, yung binasa natin Psalm 34 verse 10, the young lions do lack and suffer hunger. Magugutom. Layo na ito ha, king of the jungle. But they that seek the Lord shall not want any good thing. Ang baon natin, ang kalakasan natin, nagpapatuloy tayo. Huwag kang mangangarap na dalaga ka, magkaka-boyfriend ka, binata ka, magkaka-girlfriend ka, nang wala ka sa panon, at hindi mo hinahanap ako, Lord, kalooban ba to? Pag hindi yan, ay kagaya ka rin ng layon, magugutom at mangangailangan. Okay? Kung ikaw naman ay may asawa na, continue seeking the Lord. Kung ikaw naman ay ikakasal na, continue seeking the Lord. Kung ikaw naman ay magiging tatay at nanay na, continue seeking the Lord because He promised, you shall not want any good thing. Okay? We're not exempted. Tingnan mo sabi ng John 16:33. Anong sabi ng John 16:33? Si Kristo mismo ang nagwika. Anong sabi niya? Ito mga bagay ito'y sinasabi ko sa inyo na sa akin, kay Kristo, pag nagpatuloy ka, may kapayapaan ka sa mundo, sa Pasay, sa Makati, okay? Sa Marikina, sa Taguig. Kayo'y may tribulation. Kayo'y may kababagan. Kayo'y may kabigatan. Pero magpasalamat kayo, napagtagumpayan ko ang mundo. I have overcome the world. Meaning, there will be calamities. Okay? Alam ng Diyos kung paanong iligtas, kung paanong protektahan, kung paanong ingatan. Okay? Ang kanyang mga anak in the midst
of disaster and economic crisis. Kung paano niligtas niya si Noah mula sa flood, kung paano iningatan niya si Lot sa far from hell, from heaven. Okay? Kaya kanya rin ingatan, ang kailangan lang magpatuloy. The God who is in control of all these calamities is the same God that will help you, that will give you grace, that will give you good things. Ang ating Ama sa langit, mahal ka. Anong sabi ng Romans 8:28? And we know all things work together for good to them who love God and to them who are called according to His purpose. Okay? Alam niya, may pangit na gumawa sa iyo, manatili ka lang, He can turn it good. Okay? Tatandaan niyo po, God did not send the present economic crisis to destroy you but to bless you. Bakit? Kasi gusto niyang ipakita sa gitna ng magulong mundo to, may mga anak siya na nagtatrive. Okay? Pinagpapala. Yung sasabihin, hindi ba dapat patay na yan? Hindi ba dapat lugi na yan? Ba't ganyan? The crisis that we're all experiencing right now, okay, is there to punish yung masama, yung hindi marunong sumunod. Pero sa mga anak ng Diyos na nagpapatuloy, pinapakita ng Diyos how powerful I am to save His children, to protect His children, to provide for His children. Okay? Dapat may testimony ka. Na makikita na, iwanan nyo na ako, pag-usapan nyo na ako, pagtawanan nyo ako, pero meron akong Panginoon. Itong coming economic crisis to, tatandaan nyo po, wala tayong pwedeng takbuhan kung di ang ating Panginoon. Okay? It was pretty negative. Wala tayong pag-asa sa gobyerno. Wala tayong pag-asa sa kumpanya. Ang pag-asa natin, yung sinabi pa rin, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Yun lang ho, naging puhunan ko for 37 years. Hindi ako pwede makipagsabayan sa klase ko, hindi ako pwede makipagsabayan sa kasama ko sa trabaho, pero pwede akong magtiwala, magpatuloy, magpasakop. Pinili ko na si pastor ay hindi ko lang pastor, siya'y tatay ko rin sa pananampalataya. Pinili ko na magpatuloy kahit hindi ko maintindihan. Okay? Tatandaan niyo po, we would like to change so many things in life, but we need to change ourselves first. Tayo muna. Huwag ang bansa, huwag ang mundo, huwag ang pamilya. Tayo muna ang magbago. Tayo muna kasi pag nagbago tayo, madadamay natin. Okay? Tatandaan niyo po, ang pagbabago is difficult to achieve. It's so difficult to achieve. Maraming unforeseen complications at dapat nating makita ito. Okay? At ang pagbabago should always begin sa puso. Kanya sabi ng Proverbs, 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ingatan mo ang iyong puso. Ingatan mo kung saan ka nakafocus. Ingatan mo kung saan ka nakasandig. Sapagkat ang puso mo, dan lalabas lahat ang dadaloy sa buhay. Kanya pag ikaw ay nagso ng thought, nagkaroon ka ng kaisipan, you will reap a habit, an action. And when you reap an action, you will reap a habit. And when you have a habit, you will have character. Okay? Pag nagkaroon ka ng character, mahihirapan na. Remember what I told you about ABCD? You change your attitude, you will change your behavior. You will change your consequence, and you will change your destiny. Okay? So pag binago mo yung attitude, ang behavior maapektuhan, ang consequences magiging ayon sa attitude mo at yung destiny mo. Nasaan ka 5, 10, 15, 20 years from now? Okay? Anong ituturo sa atin ng economic crisis na ito? Okay? It's about attitude, behavior, choices. Okay? Tignan natin ngayon, the folly of the Egyptians during the time of Joseph. Tignan mo ha. Ano mga pagkakamali ng mga Egyptian sa panahon ni Joseph? This is in the Old Testament, and I would like you to see na yung pinagdadaanan natin is not something new. Nangyari na yan. Okay? Nangyari na. Genesis 41 verse number 46. Anong sabi? At si Joseph ay 30 taon, and he stood before Pharaoh, the king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt. 41, 46 in Genesis. And verse number 7, and in the 7 plenteous years. Tingnan mo ha. Okay? 7 taon na sila'y nag-ipon. 7 taong naging masinop. 7 taong naging maganda ang pamamahala.
they brought forth by handfuls. Okay? Verse number 8. At nung makuha na nila lahat ng pagkain sa 7 years, doon sa lupain ng Ehipto, sila'y naglagay ng pagkain sa bawat syudad at pagkain sa bukid na sa bawat syudad ay naglagay din. Verse number 49. At si Joseph ay nangalap ng mga mais, karang buhangin sa dagat ng napakarami hanggang sa hindi na mabilang. Verse number 50. At si Joseph ay nagkaroon ng 2 anak. Bago dumating ang famine, ito'y si Asenat, na anak ni Potifera, na pare ng On na nanganak sa kanya. Verse number 51. At tinawag niya itong Manase. Bakit? For he said, God, he hath made me forget all my toil, all my father's house. Manase. Verse number 52. At ang pangalawang anak naman niya, tinawag niya Ephraim. Anong ibig sabihin? For God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. Tingnan mo ha? Tinawag niyang Manase para hindi ko na maalala yung pag-alipusta, yung pagbubuli sa akin. Pinangalan naman niya Ephraim. Sabi niya ganun kasi, pinagpala ko ng Diyos sa pagdurusa ko. Can you just imagine? Di ba? Anong pagdurusa niya? Pinagkaisaan siya ng 10 kapatid na inggit, itinapon sa balon, ibinenta, naging katulong, nakulong, naging prime minister. Ibig sabihin na, sa pinagdaanan ni Joseph, dahil kasama niya ang Panginoon. Okay? And the Lord was with Joseph, the Lord blessed Joseph. What does it mean? Kahit pagtulungan ka pa, kahit na pagkaisahan ka pa, pag nanatili ka sa Panginoon, you shall not want any good thing. You know what I'm saying? Anong sabi rito? Verse 53. Yung 7 taon ng kasaganaan sa lupain ng Ehipto'y natapos na. Verse number 54. At ang 7 taon naman ng paghihirap. Ito ha? 2020, 2021, 2022. Tama? 3 taon pa lang. Right? Ito'y 7 taon. At ang sabi ni Joseph, ang kahirapan ay nasa lahat ng bayan, but ang lupa ng Egyptian ay may tinapay. Gusto kong makita nyo ha? Lahat na apektuhan. Pero yung Ehipto'y may tinapay. Bakit? Kasi nandun si Joseph. Kasi si Joseph ay nagpapatuloy. Si Joseph ay hinahanap ng Panginoon. Okay? And the Lord was with Joseph. Tignan nga natin, Genesis 37, o 38 na lang muna. Genesis 38, tignan natin ha, para makita nyo ho, ang binabanggit ko sa inyo, na ang ating solusyon, hindi ho yung 37, verse number, 38 na lang, 38. 39 pala, 39. I'm sorry ha. Verse number 1 and 2. At si Joseph ay dinala sa Ehipto kay Potifar, na opisyal ni Pharaoh, kapitan ng mga bantay. Verse number 2. And the Lord was with Joseph. Okay? And he was a prosperous one, and he was in the house of his master, the Egyptian. Verse number 4. At si Joseph ay nakasumpong ng biyaya sa kanyang at siya'y nag-serve at ginawa siyang boss. Okay? At lahat ng ilagay niyang kamay ay pinagpapala. Verse number 5. Ano sabi? At dumating ang panahon na siya'y ginawang boss sa lahat ng pag-aari ng Potifar. And the Lord blessed Egyptian's house for Joseph's sake. Ito madalas ko sabihin. Pwede bang sabihin pinagpala ang kumpanya mo kasi nandiyan ka? Pwede bang sabihin pinagpala ang barangay kasi nandiyan ka? Pwede bang sabihin pinagpala yung pamilya mo kasi nandiyan ka? The Lord blessed the Egyptians for Joseph's sake, and the blessing of the Lord was upon all that he had in his house. Tignan mo ha? Okay? Pinagpala. Okay? Chapter 39 pa rin. Okay? At ang sabi rito, sa verse number 20, okay? At yung boss ni Joseph, kasi tinrame up si Joseph eh. May gusto si Potiphar's wife kay Joseph. Pinagnasaan, pumalag si Joseph. Aba, di nakulong. Anong sabi? Si Potifar, nilagay si Joseph sa prison,
kung saan naroon ang mga prisyonero at nandoon siya. Pero sabi ng verse 21, but the Lord was with Joseph. Kasama pa rin ang Panginoon. Nakulong. Tama? Ibinenta. Kasama pa rin ang Panginoon. Verse number 22. At ang mayor, prison mayor, ay ipinagkatiwala kay Joseph ang lahat. Verse number 23. At yung mayor ay hindi na nag-isip pa, sapagkat the Lord was with him, and what which he did, the Lord made it prosper. Tingnan mo ha, si Joseph kahit saan pumunta, pinagpapala. You know what I'm saying? Sa gitna ng kanya affliction, kanya kung babalikan natin, yung sinabi ulit, nung binasa natin 41 verse number 52, okay? Kanina, ang pangalan ng anak ko si Ephraim, for God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. Tingnan mo ha, the Lord, chapter 41 verse number 52, ang Diyos ang siyang nagpala sa akin. Nakulong, pinagpala. Ginawang katulong, pinagpala. Okay? Ano sabi ng 54? 7 taong nagkaroon ng pagdurusa, gutom ang lahat, pero sa lugar na kung saan ako naroon may tinapay. Hindi ba magandang patotoo ito, Robert, na meron ng paggutom, meron pang proof of selling? Di ba, Angeli? Na meron pang proof of delivery? Hindi ba magandang makita na hinail ka pa? Bakit? Anak ng Diyos eh. Verse 55, at ang lahat ng lupain ng Ehipto ay nagugutom, ang mga tao ay umiyak kay Pharaoh, bigyan mo kami ng tinapay. At ang Pharaoh sabi niya, pumunta kay Joseph. Okay? At kung anong sabihin niya, gawin niyo. Ay, pagkakti. Naintindihan niyo ba yon? Hindi siya Egyptian, siya Hudyo. Kasama ng Diyos. Verse 56. At ang kahirapan ay nasa lahat ng dako. At binuksan ni Joseph ang storehouses at binenta sa mga Egyptians yung mga naipon na mga mais at tinapay. At ang tagutom ay sobrang lala. Verse 57, at ang lahat ng mga bansay pumupunta sa Egypt kay Joseph, yung anak ng Diyos, babes, yung anak ng Diyos, Moreng, yung anak ng Diyos, Robert, JR, yung anak ng Diyos, Cathy, because the famine was so sore in the land. Pwede pala na sa gitna ng famine, Eden, ikaw ang pupuntahan ng tao. Bakit? The Lord was with Joseph. Balikan natin ulit yung Psalm 34:10. Ano sabi ng Psalm 34:10? The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Pagpatuloy na hinahanap ni Larlins, pagpatuloy na hinahanap ni Ariana ang Panginoon sa kanyang pagiging dalaga, sa pagiging mag-asawa, sa pagiging tatay, nagpapatuloy ka, sabi niya, shall not want any good. Kanya huwag kang maiinggit doon sa kasama mo na wala. Hindi tinitignan ng Diyos yung talent. Hindi na-impress ang Diyos sa tangkad, sa pogi, sa ganda, sa sexy. Oo. Ang tinitignan niya, they that seek the Lord. Pag ako'y wala akong pwedeng ipagmalaki. But I chose to seek God when I was young. Okay? Teenager. 19 years old. Na-saved noong 21. Ngayon, 58 years old. Okay? I keep seeking God because this promise is true. Nagpalakas ako sa Diyos. Nagpatuloy ako. Sabi ko kay Irma kanina, sabi ko kay Ate Pepat, yung schoolmate mo, kasi mag-schoolmate sila ni Ate Pepat 1978 eh. Oh. Sa Adamson.
Kanya ako, Ate Pepa, huwag kang titigil kasi si Irma nagpapatuloy. Oh, kayo yung mga young people pa sila nun. You see? May marami kang talent, wala ka naman sa Panginoon. May mga, ang tali-talino mo, ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo, wala ka naman sa Panginoon. You will suffer lack and suffer hunger. But the most wonderful thing here is this, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Hindi ka mangangailangan. Mauga, yes. Pero hindi mangangailangan. The attitude of these people in Egypt is the same attitude that the prodigal son has. Okay? Imagine, yung prodigal son, ang daming pera, kinuha yung mana, pero nilustay. Itong si Joseph ay binigyan ng Diyos ng wisdom. Nagkaroon siya ng ability to interpret Pharaoh's dream. Sabi niya, Pharaoh, ay nakakulong si Joseph na naginip yung Pharaoh. Sino kaya makakapag-interpret? Pinagalitan niya lahat yung magician. Sabi nung butler, yung nagtihanda ng pagkain, ay, boss, nakalimutan ko. May kakosa pala ako nakulong. Magaling mag-interpret. Pambira ka, tagal na natin nag-aanap. Pinasundo si Joseph, in-interpret niya. Sabi niya, may 7 taong mananagana, may 7 taong magkagurob. Okay? Magkakaroon ng tagutom. Yung 7 taon ng plenty, mag-ipon tayo. Yung 7 ng famine, doon natin dalhin yung tinatawag na mga naipon natin. In Joseph's time, importante na merong kanang kamay si Pharaoh. At si Joseph yan. Okay? At sabi ni Joseph, ito gagawin natin, boss. Okay? Mag-iipon tayo, bibili natin, ito gagawin natin. Pero yung mga naipon natin, hindi natin gagalawin. Sa famine natin gagalawin. Emergency fund. Ano sabi ng 37? Genesis 41:37. At ang mga bagay na ito ay minabuti ni Pharaoh. Okay? Sa mata ng kanyang mga lingkod. Genesis 41:37, verse 38. At sabi ni Pharaoh, makakakita ba tayo ng isang tao kagaya nito? Na ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Listen ha! The Spirit of God is with him. What does it mean? He seek the Lord. Verse number 39. At sinabi ni Pharaoh kay Joseph, kung paano ang Diyos ay pinakita sa iyo ito, wala nang pinakamagaling at matalino at pantas maliban sa iyo. Verse 40. Ikaw ay gagawin kong pinuno sa bahay ko. At ayon sa salita mo, ang lahat ng tao ko'y pamumunuan mo. Hindi mo lang pwedeng upuan yung inuupuan ko. Verse 41. Gagawin kita na leader, pinuno sa Ehipto. Verse 42. Binigyan siya ng singsing, nilagay sa kamay, sinuotan ng damit, nilagyan ng gold chain. Bakit? Troubleshooter. Problem solver. What does it mean? Pag nasa Panginoon ka, problem solver ka. Pag nasa Panginoon ka, troubleshooter ka. Pag wala ka sa Panginoon, kahit may negosyo ka, problem ka. Kabigatan ka. Okay? May pinagdadaanan na huwag mo nang dagdagan pa. Meron ng paghihirap. Okay? Magulo na. Huwag ka nang magdagdag pa. Piliin mong magpatuloy sa Diyos. Piliin mong magpasakop kasi bakit? Hindi makakatulong. Okay? What amazes me is this. Okay? Sa kabila ng 7 taong sinabi ni Joseph, magkakaroon ng tagutom, marami pa rin ang hindi naghanda. Hanggang dumating ang famine. Hindi sila kumilos sa sinabi ni Joseph. Kanya nangyari, the whole Egypt, maliban kay Pharaoh, nagdusa. Ang problema natin, ito, pagka wala ng laman ng bigasan, at saka dapat pala nag-ipon tayo. Kung kailan nasa ospital na, dapat pala tinigil ko na yung pagsisigarilyo. Dapat pala tinigil ko na huli na. Okay? Yung saving habits, hindi natural. Maraming Pilipino ang nahihirapan sa ngayon. You know why? Because financial foolishness is an ancient human problem.
wala pa si Cory Aquino, wala pa si Fidel Ramos, wala pa si Joseph Estrada, wala pa si Gloria Macapagal-Arroyo, wala pa si Pinoy, wala pa si President Duterte, wala pa si BBM. Yung financial foolishness naroon na. Okay? Human nature has not changed for 4,000 years. Pagka nagipit, dun nang kikilos mali. Wala pa yon, magsimula ka na. That's why I said, ang health resulta, ang wealth resulta. Okay? Hindi yung kung kailan ka may asawa at may anak, dun ka magiging masikap. Huli na, pero pwede pa rin. I started when I was a young people. Pinili kong mag-stay, pinili kong sumunod. Hindi ako nangarap, hindi ako naghahanap ng sweldo. I always say kay Romy Castro, kay Butch Santos, I'm not here for money. I'm here to be a problem solver sa kumpanya, to be a solution to whatever the company has. So that's what I did. Bakit? Because my God is always enough. My God will always bless me. Okay? Dahil ang balisan ko lang lagi, Psalm 34:10, magugutom ang mga leon, magdadanas ng kahirapan, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Huwag mong ipagmalaki yung gamit mo. Nakaw naman yan eh. Huwag mo ipagmalaki yung gamit mo. Kinupit mo yan. Ipagmalaki mo yung blessing ng Diyos. Huwag mong habulin yung sweldo, mauubos yan. Ang habulin mo, yung blessing, pagpapala niya, kasi hindi yan nawawala. Okay? Shall not want any good thing. Nung pinrophesy ni Joseph, magkakaroon ng famine. Okay? Walang nakinig hanggang magkagutom. So yung Egyptian, they were forced to sell or isanla ang lahat. And they became slaves to Pharaoh. Okay? This is a cycle of boom and bust. Okay? A period of crisis should not surprise you. Darating in the world, you will have tribulation. Hindi sorpresa sa economist dyan, sa businessman. Okay? Anong sabi ng 2 Timothy 3:1? Alamin nyo that in the last days, okay, perilous time shall come. Perilin ba yan? Perilous pala, perilous. Kala ko perilous time shall come eh. Merong pagdurusa. Okay? Sa huling araw. Alamin nyo, merong terrible times in the last days. Okay? Ano sabi ng Matthew 24:7? May bansa na Russia na kukunin ang Ukraine. May kingdom lalaban sa panibagong at magkakaroon ng famine and pestilence and earthquakes in diverse places. There will be famines and earthquakes. Chapter 21 verse 11 ng Luke. Ano sabi ng 21:11? At merong great earthquakes in diverse places, may famine, may pestilence, at fearful sight, and great sign shall be there from heaven. Kita mo nga nakasulat na, magkakaroon ng kaguluhan. May earthquake, famine, pestilence. Pinrapisay na yan. Mangyayari yan. Kanya kung matalino ka, huwag ka nang lumayo sa Panginoon. You know what I'm saying? Huwag mong iwan ang ministry mo. Huwag kang tumigil mag-akay ng kaluluwa. Huwag kang tumigil magbasa ng Bible. Huwag kang tumigil Kung yung ang nagbabasa ka na, faithful ka na, hindi tayo exempted sa earthquake, sa famine, sa pestilence. You know? But they that seek the Lord shall not want any good thing. So yun ang pinili ko, mga kapatid. Mangyayari yan. We as believers, meron tayong advanced information, meron tayong inside information, mangyayari to. Okay? Mangyayari. Alam mo na yan. Hindi ka na dapat magulat. Okay? Kanya ako, nakikita kong dating matapat, ngayon wala na. Hindi na ako magugulat na paluin ng Diyos yan. Hindi ako magulat na mga kailangan yan. Bakit sabi ng Diyos 34 verse 10 ulit ng Psalm, the young lion shall want and suffer hunger, but they that seek, meaning yung seek dyan, are always tense. They continuously seeking God. Nagpapatuloy kahit nahihirapan. May blessing, wala nagpapatuloy. Ang sabi, shall not want any good thing.
Kapatid, ito lang ang pag-asa natin. Hindi dami ng trabaho. Okay? Meron pa nga nauso ngayon quiet quitting. Yung quiet quitting sa mga millennials, ito yung ayon lang tumanggap pa ng dagdag na trabaho kasi stressed out na daw sila. Kapatid, kami nung nagtatrabaho, sige lang, utusan mo kami na utusan. Bakit? Nahahasa kami. Natututo ako. I'm always being at hand. On hand. Pag may pagagawa, tawagin mo si Joey, yan. Kahit hanggang ngayon. You see? Kahit sa ministry. I'm still that way. Bakit? Nung quiet quitting, pag buhay ka, dapat magtrabaho ka. Ang rest mo sa Panginoon. Matutunan mo mag-rest sa Panginoon. Matutunan mong doon ka kumuha ng kalakasan. Tatandaan nyo, sa mundo mapapagod ka. Kanya kailangan natin ng Diyos. But they that seek the Lord. Hindi dami ng trabaho. Hindi namin ng tropa. Okay? Hanapin mo, Panginoon. What is the heart of the economic crisis? It's people's foolish attitude. Marami walang dunong. They lack because they do not fear God. Pag may takot ka sa Diyos, hindi mo iiwanan yung ministry mo. Marahil hindi ka nakasama sa pagtuturo, pero yung pagbabantay mo, hindi mo pababayaan. Ako pa rin maglilinis ng gym. Ako pa rin gagawa nito. Ako pa rin magsusundo niyan. You know what that's what I did. Kasi hindi ako full-time Okay? 1993, 1987, 1983, 84, 85. Pero ako nagwawalis, ako nagbabantay. Bakit? Privilege ko yun Ayokong magaling na ako sa trabaho. Sa simbahan, wala akong kwenta. Nilublob ko sarili ko. Now I am old. Okay? And I'm still enjoying it. I'm still enjoying it. Sa history, we can see consistency in the heart of people na walang takot sa Diyos. Pag wala kang takot sa Diyos, alam mo mga sa'yo, you will be greedy. You will be craving for more and more and even more. Okay? Bakit? Wala kang takot sa Diyos. You will have no satisfaction sa puso mo. Ang meron ka, consumption mentality. Ubos-ubos biyaya, bukas tunganga. Mababaon sa utang because they would like to enjoy everything that life has to offer. Meaning lang to, YOLO, you only live once. Tama, you only live once. Then why don't you honor God? Anong sabi ng Roman, ng Ecclesiastes 12:1? Okay? Di ba sabi ng Ecclesiastes 12:1 remember now thy Creator in the days of the youth, hanggat bata ka, may lakas ka, hanggat hindi pa dumarting yung masasamang araw, at hindi pa dumarting yung araw, dapat sasabihin mo na wala na akong kasiyahan, paglingkuran mo na ang Diyos. Bakit? They that seek the Lord shall not want any good thing. Kahit may negosyo tatay mo, kahit may trabaho nanay mo, hindi yan sapat. Ang sapat, they that seek the Lord. Okay? Pumunta ka ngayon sa Automart. Ang dami dong nabatak na kotse. Okay? It's easy na mangutang. It's difficult na magbayad. Madali na kumuha. O Joel, alam mo yan, marami kang kliyente. Bumili ng sasakyan. A few moments later, binatak na. Tama? Binatak na. Bakit? They that seek not the Lord. Pag wala kang takot sa Diyos, okay? You will love the world. You will love the things of the world. At wala ka ng takot kahit sa post mo. Kahit kababuyan pa pinopost mo, wala ka ng takot. Bakit? Kasi wala naman ng Diyos sa puso mo. At isang araw, sasabihin ko sa iyo, aanihin mo yan. Hindi ka pwedeng umani ng grapes kung di ka nagtanim ng grapes. Hindi ka pwedeng umani ng kasipayuan kung di ka nagtanim ng kasipayuan. Kanya piliin mo ang Diyos. The dominant economic theory prevailing in our world today is the demand-driven growth. Demand Simply put, to stimulate economic development, increase demand, increase consumption. Okay? Kailangan mag-create tayo ng pangangailangan para may bumili.
Ano nangyari? Di merong iba nagtago ng mga asukal, tama? Nagbilihan kasi ibebenta. Biglang binaba. E di lugi ka na. Bakit? Greed. Greed. Naniniwala sila, without demand, manufacturers will close. Kanya, this businessman will create a scenario. May kulang ngayon. Pati asin, kulang na rin daw. Yung gumagawa ng mga bagoong. Dati isandaang drum. Ngayon 20 na lang kasi mahal din daw ang asin. Ng kamuting buhay ito. Palibot tayo ng dagat. Archipelago kakawa. Josie, wala si Josie, no? Pag pinawisan si Ringo, maalat yun Asin na yun Tama? Kukulangin sa asin. Ano ba naman That is what the world is. Makikreate ng senaryo. Dahil you don't seek the Lord, kakainin ka ng sistema, you will suffer hunger. You will suffer lack. But they that seek the Lord shall not want any good thing. Ang economy, nakapropel yan sa cycle of borrowing. Pautangin ka, tapos may tatawag sa'yo, magbayad ka na! Uy, sino ba tumawag sa akin? May utang ka daw. 1.5, lahat na kamag-anak, tinawagan. Naranasan mo yon, tama? 1.5 lang inutang mo, tapos lahat ng contact mo tinawagan. Uy, magbayad ka na, magkano ba utang mo? 1.5! 1.5, ba't binubuli kami? Ano sabi ng Proverbs 22:7? Ang mayaman ang mamumuno sa mahirap, at ang nangungutang ay alipin ng nagpapautang. Ang tanong ko sa iyo, gusto bang alipin ka o ikaw yung nagpapahiram? Am I right? Kailangan may Diyos. Are you following me? Balik natin ulit sa chapter 4:10, di ba? Ano sabi ng 34:10? The young lions lack and suffer hunger. Magugutom. Pero yung siya na nagpapatuloy, Noela, ay hindi mangangailangan. Hindi mangangailangan. Kanya pag nakita mo yung Proverbs 22:7, yung mayaman ang hirap at yung nangungutang ay walang karapatan sa inutangan. The borrower is servant to the lender. What happens when economy is buried in deep, deep debt? Okay? Ang utang ho na iniwan ni President Duterte ay napakataas. $6.3 trillion. Malaki. They make money out of thin air. Kanya, Henry, nakikinig ka. The result is inflation. Money loses its value. Okay? Economics have erred in this way. And a number of currencies have collapsed. And sadly, maraming tao, kasama Kristiyano, pagdating sa money matters, walang disiplina. May trabaho nanay ko May trabaho pa tatay ko May kotse pa kami. Jiggle. Driving fee. Sabi ng Bible, the young lions do lack and suffer hunger. Magugutom kayin. Magugutom ka. Parang gusto mo atang magutom no? Pero yung naghahanap sa Diyos, hindi mangangailangan nika ng anumang bagay na mabuti. Okay? The problem is sin. Ano sabi ng Luke 13:3? At sinasabi ko sa iyo, Nay, hindi nayhana, nay. Malibang magsisi ka, mapapahamak ka. Okay? Unless you repent, madadamay ka. Meaning, kung may mali sa'yo,
Hindi tama ang relasyon mo sa Diyos, hindi tama pagpipray mo, hindi tama pagtrato mo sa simbahan, hindi tama ang trato mo sa mga pangako, hindi tama ang pagtrato mo sa pastor mo, ayusin na natin. Bakit? We will suffer lack and we will suffer hunger. Dapat iba tayo. Dapat iba ka. Sabi ng 1 John 2:15, okay? Huwag niyong iibigin ang sanlibutan. You don't need to look like them, to talk like them, and to be like them. Sapagkat ang mga bagay na sanlibutan, hindi sa Diyos. Verse number 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pita ng laman. What does it mean? To have. The pita ng laman, to desire. The pride of life, to be. You don't need to be popular, you need to be faithful. Ay hindi sa Diyos. Hindi sa Ama. Verse 17, mabubulok, mawawala, malalaos ang mundo. Ang pita ng laman mawawala, pero yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, yung nagpapatuloy, yung nagpapasakop, nagnenegosyo, nag-aakay ng kaluluwa, nagnenegosyo, nagpapasakop, nagsisimba, nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, nagpapatuloy, mananatili, and shall not want any good thing. You know what I'm saying? Pagmamali ka muna sa abroad, nakita mo ba yun, Blair? May isang babae naglalakad sa New York, matanda, sinapak. Kanya sa New York nagbababala, huwag kayong lakad ng lakad. Pag di ka lumakad doon, paano kang kikita? Ilang taon yung babaeng sinapak? Kasi, wala sa abroad ang solusyon. Manatili ka sa Diyos. Okay? Huwag mong mamahalin ng bagay sa sanlibutan. Kasi lahat ng bagay sa sanlibutan, lilipas, mabubulok. You know what? God is a very, very jealous God. Nagbabala na siya sa deceitfulness ng kayamanan. Despite His warnings, marami pa rin Kristiyano ang nahulog, still fallen to prey sa temptation ng materialism. Don't fall to materialism. Yes, maganda gamit mo. Ang sabi kong lagi, genereha, huwag mong ipagyayabang na kahit dahil may trabaho ka, may bahay ka, may negosyo ka. Kung ang lahat ng gamit mo ay galing sa sweldo, okay? Pinakamahirap ka kahit 1 million ang sweldo mo. Dapat ang blessing mo, pag tinignan mo yung buhay mo, makikita mo that the Lord provided for you. Dahil inuna mo ang Diyos. Okay? Inuna mo. Inuna mo yung kaharian niya. Okay? Kasi, temptation ng materialism, pag yan ang inuna mo, yung Word of God na napakinggan mo, sasakalin. Maging unproductive ka. Maiingit ka. Puti pa sila, sana all. Yung huling nagsalita niyan, talo. What? God knows your address. God knows your cell phone number. God knows where you live. He knows the landmark. And He knows how to bring it to you. Pag nagpatuloy ka, again, the young lions suffer lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Alam nyo na yung kwento ng di ba? Ng fable ng ant at saka ng grasshopper. Yung mga ant, Englishin ko na lang kasi pag tinagalog mo, pag sinabi mong langgam sa Bisaya, lumilipad yun eh. Ant! Habang summer, yung ant, trabaho, ipon, para pag dumating tag-ulan at winter, meron siyang ipon. Yung grasshopper, happy-go-lucky, laro ng laro, dancing around, walang pag-iisip that there will be coming a time na mangangailangan siya. Nung dumating yung economic crisis, ang naging scarce, yung grasshopper, nakaranas ng pagdarahop na hindi naranasan ng ant kasi yung ant nag-enjoy kasi nagtanim. Yung starving grasshopper nakiusap, mahal na ant, bigyan mo naman ako. Alam ba niyang magdaraw ng winter? Yes! Tanong ko sa iyo. Ngayon may pandemic.
Are you an ant or a grasshopper? Ha? Yung bang tatay ng prodigal son, ant or grasshopper? Yung bang pinuntahan ng prodigal son na nagbigay ng trabaho sa kanya, ant or grasshopper? Naniniwala ako, we need to be an ant. Dapat langgam tayo. Okay? You seek God. Alam mo, every time I see Karen, I see the grace of God. Yeah? Diba? Your life is not perfect. You messed up. But you seek God. You continuously seek God. What God did? God gave you good things. Not just good things, good opportunities. Am I right? Pero kung wala, umalis ka, mali na ako, hindi magpapatuloy na ako, siya kaboom. Wala ka. Ay ngayon binigyan ka ng opportunity of God. Tama? Ito lang yan. People in the world, outside, they can live like a grasshopper. Walang direksyon. Pero pag Kristiyano ka, dapat hindi ka grasshopper. Dapat ant ka. Naghahanda. Don't be so spoiled. So spoiled that you want other people share. Na pag nakuha mo na to, kukunin pa yung iba. You will have fun, you will live extravagantly. Pag dumating ang crisis, anong gagawin mo? Pupunta ka sa mga nag-ipon. Pupunta ka sa nag-deprive ng sarili nila. Yung nagtrabaho, nagsikap. All through those years, nagsikap. Tapos ngayon, hihingi ka ng dole out. For ants and wise people, dapat makita mo, predictable yan. Magiging tag-init, tag-ulan. Nakakapagtaka lang, tag-ulan na, ang dami pa nasusunugan. Di ba dapat March yan? Di ba? Fire Prevention Month. Ilan na nasunog? Sa 2 linggon to, sa Pasay, sa Quezon City, sa ibang lugar, may sunog. Anong tawag dyan? Climate change daw. Hindi. Darating yan. Pag dumating ang crisis, it is not to punish the ants. They're meant to punish the grasshoppers. Kailangan maingit ka. Crisis is not new sa Pilipinas. Crisis comes periodically. Bawat generation has its share of crisis experiences. Meron ako nabasa, World War II. May crisis. Famine was widespread. Namamatay ang tao, walang trabaho. May isang mama, nagtitinda ng pinisilin. Nakakariton. Pagkakataon ko na ito magbenta. Nagtinda lang siya. Ang pangalan niya, Mariano Ke. Ang daming nasugatan, ang daming wasak, ang daming gurba. Pero siya, 100 piso ang kanyang puhunan. Instead of becoming poor, he was blessed. Bakit? Nagtinda siya ng gamot. Binili! And that was the start ng mercury drug. Kailan sinimulan? Nang may tigmaan. Gamot ay laging bago. Imagine during the famine, tama? Nagtinda, nagnegosyo. Oh. 1978, sa may Cubao, may isang tao, Filipino-Chinese, na nagtayo ng ice cream house. Sabi niya, ba't di tayo maglagay ng hamburger? Paano natin lalabanan ng McDonald's? Hamburger yan. Di tapatan natin. Maglagay tayo ng mascot. Anong mascot lalagay natin? Di bubuyog. Ano ang kinalaman ng bubuyog sa hamburger? Pinanganak ang Jollibee. 1978. And right now, in America, Jollibee fried chicken is one of the best tasting chicken in America. Ginawang Jollibee yung ice cream house noong 1978. Okay?
Si Injapsi, he grew up in Iloilo. Wala man siyang opportunity makapag-aral sa Manila. Doon lang siya. Pinag-aralan lang niya paano mag-isaw-isaw, mag-ihaw-ihaw. Naglagay siya ng mga inasal. Di ba? Ano ng mga inasal? Pag lumingong ka, kanin pa. Binili ng 4 billion ng Jollibee. Are you following me? Nag-joint venture sila, kanya makikita mo, yung Go Hotel, that is a merger of Injapsia and Tony Kang Chak Chong, and they call it Double Dragon. Why? Because both of them were born in the year of the dragon. Dapat kasama ako dun Kasi sa horoscope ko daw sa Chinese, I was born in the year of the dragon, 1964. Kung Chinese yan, Okay. And di naman ako Chinese lang. Kristiyano ako Hindi ako maniniwala doon. Look at what they are now. Nagsimula sila ng wala. Am I right? Tatandaan nyo. Huwag kang maging one-day millionaire. Huwag kang maghahangad. Magpalakas ka. Piliin mo na kasama mo ang Diyos. Alam ba mga biblical patriarchs are not exempted from famine? Kita mo There was famine in the land sa panahon ni Abraham. Genesis 12:10. At nagkaroon ng tagutom at si Abraham ay pumunta sa Egypt at manatili doon sapagkat ang tagutom ay sobrang malala. May famine sa panahon ni Isaac. Genesis 26:1. There was famine in the land beside the famine that was in the days of Abraham. At si Isaac ay pumunta kay Abimelech na hari ng Pilistino sa Gerar. 41:57, famine sa panahon ni Jacob. At ang lahat ng bansa ay pumunta kay Joseph to buy corn because that the famine was sore in the land. Verse number 41, chapter 42, verse 1. At nakita ni Jacob na mayroong mais sa Ehipto. Sabi ni Jacob sa kanyang anak, ba't di kayo pumunta doon? Verse 2. Nakiriko na mayroong mais sa Ehipto. Pumunta kayo doon, bumili kayo, that we may live and not die. 3 generations, Abraham, Isaac, Jacob. 3 tatay, anak, apo. Mayroong periods of famine in every generation. But in the midst of that, Abraham, Isaac, Jacob, God's blessing await His people. May patotoo si Abraham na iningatan siya, may patotoo si Isaac na iningatan siya, may patotoo si Jacob na iningatan siya. Tanong ko sa iyo, saan mo dadali ng anak mo at ang pamilya mo? Pag hindi mo pinili ang Diyos, sabi ulit ng 34:10 ng Psalm, the young lions shall suffer lack and suffer hunger. Yun ang tatamaan mo. Pero pag pinili mong piliin ng Diyos, nanatili ka, binata, dalaga, nagpatuloy, nagkaasawa, nagkaanak, naging matanda na, nagpapatuloy ka pa rin, sabi niya, shall not want any good thing. Dito ako nanguyapit, chen-chen. Ito pinili ko, DG. Ito pinili ko, Katyana. Ayoko magutom ang aking anak. Ayokong mahirapan yung aking apo. Kanya sinika pong hanapin ng Diyos. God blesses Abraham through wealth transfer from Pharaoh. God blesses Isaac by reaping 100-fold from the scrap in the land of Philistine during the famine. And God blessed Jacob by placing him and his family in the land of Goshen, the most productive location in Egypt. Yung Goshen, lahat tinamaan ng plague, pero sila hindi. And the land of Goshen is the church right now. Pag pinili mong nag-stay ka sa buluhato ng Ginoo, sa simbahan, nagpatuloy ka, that will be the land of Goshen. You will prosper and will become numerous and the local felt threatened by your prosperity. Matatakot sila. So ang tanong ito, ano ngayon ang lifestyle na dapat meron ka? Okay? Ano dapat? Ano dapat ang gawin mo? Huwag kang maging grasshopper. Huwag ubos-ubos biyaya. Huwag ding utang ng utang. One motto that I have in life, if I cannot afford it, it's not the will of God. I-screenshot mo para maganda. If I cannot afford it, it is not the will of God.
Amen? Hindi mo naman afford. Okay? Will I insist going to Italy? No! Bakit? Mahal! Ang isang espresso. Magkano at nanay? Nanay Remy, magkano espresso? Almost 2 euro. Tama? Espresso lang ha? Magkano yun? Isang, ano bang tawag doon sa Coke na malaki? Litro. 198 euro. You know what I'm saying? Bakit mamamasyal ka tapos mababaong ka sa utang? Ba't mamamasyal ka na may pahirapan ka ibang tao? Am I right? Dapat regalo. Dapat maganda, pinag-ipunan. Hindi yung, tara, punta tayo. Mamaya, pasensya ka na, hindi ako makabayad. Hindi maintindihan ng tao yan. If I cannot afford it, it is not God's will. I have learned not to borrow. It is better to save first before buying something. I always say, dapat mga nanay, tatay, meron kang sobre, meron kang wallet, pangbayad sa kuryente. Ito yung mga yung mga wallet mo ang pangalan, Judith. Ano yung Judith? Due date, ha? O, kuryente, tubig, matrikula, tama? Pas maglagay ka rin ng wallet na pambili ng damit, pambili ng sapatos, ha? Pangpaspa, iipunan mo yan. Pag walang laman, huwag gagalawin. Pampaganda ng kilay. Kasi parang kilay ngayon, necessity na rin. Lagyan mo lang. Pag walang laman, wala. Okay? Please, pursue a lifestyle that seek God. Ulitin ko ha, Psalm 34:10, the young lions lack and suffer hunger. Magugutom. Pero yung naghahanap sa Diyos shall not want any good thing. Kahit anong paraan yan. Okay? Ano ngayon ang karakteristik ng taong naghahanap sa Diyos? Unang-una, may contentment. Content sila. Bakit? God is enough. Okay? Hindi maghahangad yan. Maniniwalaan that God has a right timing for everything. Anong sabi ng 1 Timothy 6:6? Datapat ang kabanalang mayroong kasiyahan ay dakilang kapakinabangan. Godliness with contentment. Yung may ulam ka na, pasalamatan mo na. Buti ito lang ang ulam. Parang may kamuti nga. Bakit wala tayong top drinks? How many times I told you when my kids were growing up, isa lang ang ulam. Walang soft drinks, walang chocolates, walang candies, hanggat walang balahibo, kili-kili. Okay? Walang cellphone. Huwag magagalit pag kinuha ng nanay ang cellphone. Yung mga anak ko, hindi ko pinag-cellphone until they are high school. Okay? Kinuha ni mama yung cellphone ko. Ayaw ko na dito, they don't love. Cellphone lang! Nadidistract ka. Sabi ng Chinese proverb, the contented man, though poor is happy, the contented man, though rich is sad. Hindi mo pwedeng pasalamatan yung mayroon ka. Am I right? They that seek the Lord shall not want any good thing because they're content. Number 2, industry, meaning masipag. Okay? Masipag. Hindi umaangkas. Ano sabi ng 2 Thessalonians 3:10? Sapagkat nung kami nasa inyo, inutusan namin kayo, kayong hindi nagtatrabaho, dapat huwag kakain. Pastor, paano naman yun ako? Di pagtapunin mo ng basura. Pagligpitin ng mesa. Di ba? Pagka ikaw ay gumising at hindi mo man lang niligpit yung hinigaan mo, barubal ka. Tiklopin. Ito yung nilaban. Paghiwa-hiwalin. Alam mo ba si Jeff at si Jap? Sila yung makita mo si Jeff, ha? Professional na yan. Lahat ng nilaban. Hihiwalay-hiwalin.
Dad, ito yung sa inyo, ito yung kay Mami, ito yung kay Jeff, ito yung kay Jeff. Ganun din si Jeff. Pagkakain ng tanghalian, sila naghuhugas ng plato. You see? Walang espesyal. Magkano sweldo ng mga yan? Malalaki na. Pero nauutusan. Bakit? Sabi sa bahay, pag hindi nagtrabaho, huwag kakain. Ikaw, ang lakas mo pang lumamon at lumapang. Puro naman cellphone at saka, tawag doon, remote control ang ginagamit. Dapat kilala tayo sa sipag. Okay? Pangatlo, ang isang taong hinahanap ang Diyos, frugal. Ano yung frugal? Matipid. Yung frugal, bago pakawalan, kalooban ba ng Diyos to? Okay? Proverbs 13:7, merong tao na nagpapakayaman, pero wala naman. Mukhang mayaman, itsurang mayaman, baon sa utang. Pero merong nagpapakahirap, pero may dakilang kayamanan. Am I right? Kung makaasta pong pirang ganda ng damit. Kamusta pera mo? Allows. Anong kinain mo? Wala. Nga. They that seek the Lord shall not want any good thing. Are you following me? Pag inuna mo yung layaw, you will suffer lack and suffer hunger. Pero pag sinunod mo ang Diyos, nagpatuloy ka, ay panalo yan. Panalo. Okay? And they that seek the Lord, number 4, has simplicity. Simple lang. Tama? Ano sabi ng Proverbs 15:7? Mabuti ang hapunang talboslaang na mayroong pag-ibig kesa mayroong inihaw at tsumbaka na muhing-muhi naman lahat. Hindi nakikibuan. Nakita mo, di ba? Simplihan na lang. Ang dami nga ng pagkain, nagmumurha naman, nag-aaway. Tama? Sabi nga ng proverb na isa, when you go out to buy, just live simple. Panglima, ang isang taong hinahanap ang Diyos will not suffer lack and suffer hunger kasi why? They have savings. Nagsusubi. Okay? Wise people maintain a savings habit. Dapat alam mo how much you owe, how much you have, how much you save. Dapat meron ka niyan. Okay? 2 Corinthians 12:14, sa ikatlong pagkakataon, ako'y pumarian sa inyo. Ako'y hindi magiging pasanin sa inyo sapagkat hindi ko hinanap yung ibibigay nyo sa akin kung di kayo. Sapagkat ang anak ay dapat naglalagak para sa magulang, ngunit ang magulang para sa anak. Hindi dapat yung anak ang naglagak, dapat yung magulang naglagak sa anak. Nanay, tatay, kailangan ikaw ay matapat. Dapat ikaw ay pinagpapala. Para kung sakaling wala na tayo rito at maalala ng ating anak, ang tatay ko'y naging masinop, ang nanay ko'y naging masinop, sila'y pinagpala, we never suffer lack, we never suffer hunger, because they sought the Lord. Okay? Ano sabi ng John 6:12? And when they were filled, sinabi niya sa disipulo, lingapin ninyo at pulutin nyo ang mga sobra, that nothing shall be lost. Tingnan mo ha, dapat may sobra. May sobra. Pag ikaw ay, you seek the Lord, you will not suffer hunger, you will not suffer lack, kasi ang lifestyle mo, contentment, industry, frugality, simplicity, number 5, saving, number 6, gospel focus. Hindi ka tumitigil mag-akay ng kaluluwa, hindi mo pinababayaan yung support sa misyon. Okay? That's why I told you, di ba? My offering is 60%. Okay? 60% yan. 10% sa church, 10% kay Pastor Fajardo, 20% sa love offering, 20% sa missions offering. From 1991,
Mukha ba akong mahirap? Mukha ba akong pinabayaan? Oh. You see? Noong Friday nag-ride kami papuntang Subic. Akala ko yung Subic katabi lang ng Clark. Yung pala, Sambales na pala yun. Motor kami. Di sila yung mga naka-JS. Bahala kayo. Basta ako nakasailan sa motor ko. Naglagay ako ng gasolina. Full tank. Aba, ang nakonsumo ko 7 liters lang ba eh. Mula Pasay hanggang Sambales. Mamura yun 7 liters lang. Balik na naman kami. Inabot kami ng ulan, ang lakas ng bagyo. Sabi ko, hindi tayo hinto. Tuloy lang. So, basang-basa kami. Sa NLEX, SCTEX, lahat. Pagdating din tuyo na. Bakit? Natuyo pati. Lahat tuyo. Sabi ko, hindi ako nagkasakit. Pagdating ko, labas ang Alaxan, labas ang Biosesic, labas ang Linwa, labas din ang anti-rabies. Bakit pati yun? Tignan natin, baka magkasakit. Tituan-tuwa kami. Ilang kami? Ang pinabatay, 50. Matatanda na. Basta chill lang tayo. Punta tayo. Walang mag-ano. Just enjoy lang. We all have one thing in common. Gospel focus. Luke 16:9. Anong sabi? At sinasabi ko sa iyo, gamitin mo yung mammon of unrighteousness, yung perang mali, so that your earthly friends will be your eternal friends. Para pag namatay ka, sila yung sasalubong sa iyo sa langit. The best way to use your money, is where people will be saved. Kanya nung maintindihan ko to nung ako young people, hanggang ngayon niyakap ko. So sabi ko, much of what I have will go to missions. 60% from 91. Ngayon ay 31 years na. Pinabayaan ba ako ng Diyos? Hindi. The young lion lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. I put God first. Anong sabi ng John 20:21? At sinabi ni Kristo sa kanya, kapayapaan ang binibigay siya, kung paano ko'y sinugo ng Diyos, kayo na yung sinusugo ko. Katungkulan nating mag-akay ng kaluluwa. Hindi trabaho lang ni pastor yan. Hindi trabaho ng preacher. Lahat tayo dapat nag-aakay. Lahat tayo dapat may bahagi. We're to support the Lord's business. Yung present situation mo, profession mo, kaya ikaw ay doktor, businessman, arkitekto, whatever, dapat connected sa Great Commission. Ilan na na-save kasi engineer ka. Ilan na na-save kasi arkitekto ka. Ilan na na-save kasi manggagawa ka. Dapat may nasa-save. And we close this. A person that will be blessed by God, that will seek God, and shall not want any good thing, meron siyang generosity. Generosity. Tapusin natin din Ano yung generosity? Luke 6:38. Magbigay. Hindi sinabing tumanggap. Magbigay. At pag naghatag ka mo, it shall be given unto you. Ano sukat? Good measure. Pag binlik mo yung tithes mo, ang katapat niyan, good measure. Tamang sukat. Pag binigay mo yung mission mo, above your 10%, ang katapat niyan, pressed down, isiniksik. Pag dinapos mo yung first fruits mo, yung pangako mo sa Panginoon, ang katapat niyan, shaken together, nililok. At pag ikaw naman ay nagsasakripisyo pa, God will give you running over. Ang sabi rito, shall man give into your bosom. Ilalagay yan. For with the same measure that you meet, it shall be measured to you again. Kung anong sukat mo, doon ka susukatin. So tanong ko sa iyo, how is your generosity? Kung meron kang dapat tipirin, hindi ang gospel. Kung meron kang dapat tipirin, hindi ang ibang tao. Ang gawain, ang sarili, pero yung gawain, tuloy lang yan. Naghirap kami, tinarusahan ako ng Diyos, tinalo ako ng Diyos, talagang masakit. And this LED wall, no one wants to pay for it. Si Joey ang bumili niyan Adi sige. Binenta ni Jeff yung sasakyan niya. $280,000.
Tinapos ni Jeff yung first batch niya, tinapos ni Jeff yung first batch niya, tinapos ni Ellen first batch niya, tinapos ko yung dapat kong tapusin. And we paid for this LED wall for almost 1 million pesos. Offering. Tanong, sayang hindi. Bakit? Imagine nakapagbigay kami as a family ng worth 1 million just to have an LED wall for the church. Kailan namin tinapos to? When I was down and out, when I was in the deep, deep, deep miry clay, when I was not even assured kung pagpapalain ako ng Diyos o hindi, kung ang Diyos babay natutuwa sa akin o hindi, basta isa lang alam ko, they that seek the Lord shall not want any good thing. Pinili ko pa rin mag-stay, pinili ko pa rin magbigay, pinili ko pa rin magpasakop, kahit wala akong assurance na pagpapalain ako. Basta sabi ko, Lord, sabi mo sa Psalm 34:10, the young lions suffer lack and suffer hunger, but they that seek, I sought the Lord. Sabi ko, benta tayo. Sabi ni Jeff, Dad, bebenta ko yung kotse ko para dyan. Okay lang sa'yo? Yeah. First car niya yun eh. Binenta. Sabi ni Jeff, tatapusin ko to. Sige, binili namin to. Hindi ko nga alam kung magagamit ko yan eh. That was 2015, January. Okay? Pero pinili namin na hanapin ng Diyos. Kaysa magmaktol, kaysa makipag-away, kaysa makipagsagutan, na. Pag mali ka, huwag na mga tiwiran. Suffer the consequence. Kinapalan mo mukha mong gumawa ng mali, kapalan mo mukha mong gumawa ng tama. Magpalakas ka sa Diyos. That's what we did. You know what I'm saying? That was 8 years ago. We choose to lose everything, but not God. We choose to suffer, mahirapan, hindi madaling magbigay ng 1 milyon. Am I right? Joy, kaya mo magbigay 1 milyon? Pwede, tama? Pero maraming mawawala, tama? Mary Jean, di ba? Oh, Mayan, kaya? Hindi ganun kadali. Pero pinili namin. Did I receive anything? Na. Okay lang. Ginawa ko sa Diyos yun eh. Tinapos ko lang. And thank God I have friends that say, do you need something? I'm okay. They that seek the Lord shall not want any good thing. Sa economic crisis na to, we don't know how long will this be, Radyo. Ariel, we don't know. Okay? Jose. Mr. Valdez. Hindi mo alam kung hanggang kailan to. May magugutom, may mga ngailangan. Pero kung patuloy kang magpapasakop sa Diyos, hahanapin mo ang Diyos, uunahin mo ang Diyos, okay? Magkakaroon ka ng contentment, kasipagan, frugality, simplicity, saving, gospel focus, generosity. You shall not want any good thing. Ikaw ang pipili ng blessing mo. Ikaw ang pipili. Pinili ko ang Diyos, hindi yung sakit at pait ko. Pinili ko magpasakop. You know why? That's the only thing I have. The favor of God. And whatever I have right now is not something that I do. No. It is something that God can give. Can you still make it next year? Pag tinibay anak mo, mapag-aaral ko ba ito? Dapat! Bakit? You're seeking God. Mababayaran ko pa itong bahay namin? Dapat! Because you're seeking God. Gagaling ba ako? Yes! Because you shall not want any good thing kasi nagpapatuloy ka sa... Pero pag barubal ka, bardagol ka, nang iwan ka sa Panginoon, you shall suffer lack and you shall suffer hunger. Wala kang pwedeng sisihin. Pag nawala na tatay mo, pag nawala na nanay mo, pag humirap ka na, wala kang pwedeng sisihin kasi pinili mong umalis sa Diyos. Kanya nakikiusap ako sa iyo, for your own future, piliin mo ang Diyos.
between the two of us, dapat mas pinagpapala ka kaysa sa akin. Mas matalino ka sa akin. I crossed the line, I messed up, I did something that is not, you cannot be proud of. Pero sa hirap na pinagdaanan ko, sinikap ko pa rin hanapin at sundin ang Diyos. Pagtawanan mo ko, fine. I-chismis mo ko, fine! I will choose to seek God. At tama nga sabi ng Diyos, He shall not want any good thing. Please, piliin niyo ang Diyos. Wag emosyon, wag layaw. Diyos. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat. Kahabagan niyo po kami. Pangunahan mo po kami. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kahabagan. Tulungan mo po kaming maging kagamit-gamit. Tulungan mong piliin namin ikaw. Magkakaroon kami ng contentment, industry, frugality, simplicity. Savings, gospel focus, at generosity. Lord, salamat. Pagpalain mo kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking. This morning, you'll come to the altar and say, Lord, help me not to be out of focus. Help me not to get out of your will. I will seek you. Magpapatuloy ako sa iyo. Hahanapin kita. Because I don't want to suffer lack and to suffer hunger. I want just to be what and where you want me to be. Will you come at the altar now? God bless you.